Salamat o Diyos dahil kayo ay mabuti. Salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng isa pang araw ng buhay. Salamat sa kalayaan na sumamba sa inyo sa sandaling ito. Nilalapit namin sa iyo ang mga sarili namin, Panginoon, kung merong anumang bagay na maaaring maging hadlang para kami lubos na makiisa sa inyong Espiritu. Isinusuko po namin. Punan niyo nawa, Panginoon, aming pagkukulang ng inyong pasensya, ng inyong pag-ibig, ng pagpapatawad ninyo. At nawa yung kapangyarihan niyo, maramdaman po namin. Lumalapit kami na may hawak, Panginoong sisidla na walang laman. Hinihiling namin punuin niyo po ito ng inyong mga salita, ng inyong pag-ibig at karunungan. And like empty cups, we lift our hearts to you, Father, and we pray that you may fill our hearts with your presence. Fill that vacuum in us that only you can fill. And we pray that your wisdom may prevail, lead us unto greater knowledge of you, which in turn will lead us unto good works that glorify your name and worship you in spirit and in truth. Protect us from the evil one. Protect us from lies and deceptions. Protect our loved ones who are not with us right now, O God. And may this time be a fruitful one with you. Be the speaker. Lead us, teach us, and may we honor your name. Father, we praise you. We thank you, we honor you. In the name of Jesus our Lord. Dahil po mahal natin ang Panginoon, ay marapat lang na dibdibin natin ang ating tungkulin na lumago sa espiritual na paraan. At sa paglago ay dapat bantayan natin kung ano mga lumalabas sa ating bibig, sapagkat yan ay nagmumula sa puso, kung hindi man sa isang isip na maaaring nagpapabaya. Matthew 12:34, "For out of the overflow of the heart, the mouth speaks." So kung ano ang nag-uumapaw sa puso, yun lamang ang lumalabas sa bibig. What people say, their words, their vocabulary, their favorite expressions, and even topics reveal the state of their heart, of their mind, even of their spirit. Bagamat napaka-invisible ng espiritu ng tao para makita, subalit may paraan na masukat, malaman kung ano ito at ang kalagayan nito sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa bibig ng isang tao. At ang Biblia na nga ang may sabi, Matthew 12:34, kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Sa atin pong pagsasalita, lumalabas yung ating theology. Rightly or wrongly, may theology ang mga sinasabi natin. Lumalabas yung ating mga biases, sometimes bigotry, our very strongly opinionated stand on anything. And through our words, we expose our orientation and even motives. At sa mga ngilan-ngilan na mga panahon na wala namang malisya ang mga sinasabi, kung ito'y mali, kadalasan nagmumula naman sa ignorance. So malice or ignorance can be the source of wrong or evil words. And in both cases, they are dangerous. Napakarami pong mga Kristiyano na bago sa pananalig o kaya matagal man pero hindi ganap na nagkaroon ng panahon o pagkakataon mag-aral, maraming mga di pa naunawa ang lubos. At kung ang mga bawat Kristiyano sana ay mayroong isang munting guidebook na pwede niyang basahin para makaiwas siya sa mga hindi na sana niya mararanasan pa ng mga kabiguan, disappointment, disillusionment, ay napakagandang magkaroon nito. At ito po ay isa sa mga layunin ng pag-aaral natin na kung tayo bago-bago sa pananalig, ay mapaunahan na tayo na sa church man, sa fellowship man, in the company of so-called believers, ay maaaring magkaroon ng mga snares, traps, and difficulties. At kung tayo ay dati na at matagal na sa Panginoon, maganda rin paalala na baka tayo ang nagtataguyod pa ng ganitong mga ikinakatisod o kaya pinanlulumo, ipinaghihirap at ipinanghihina ng loob ng mga mananalig. So sa atin pong survival guide for God's people, suriin natin ang ating sarili, tingnan natin kung meron tayong dapat baguhin sa ating sarili, kung meron tayong dapat pag-ingatan sa iba, o kung sa iba man nanggagaling ito ay kung meron tayong dapat ipatawad at unawain man lamang. Beware of this big, colored, and loaded words. Meron tayong koleksyon ng ilan sa mga big, colored, and loaded words that new Christians should be careful about and old Christians should watch out for. First is the word unbeliever. Ano ba yung word na unbeliever? Nadidinig natin lagi sa mga born-again Christian.
Kumisan gusto kong matunaw sa aking kinakatayuan pagka meron akong nakakapanayam na mga dumadaan. Tapos sasabihin nung attendee sa church, Pastor, ito pong auntie ko, unbeliever. Pero dinig na dinig nung auntie niya na tinatawag siyang unbeliever. At napakarami na po mga tao nagreklamo, bakit ang gayabang niyo mga born again kayo? Tinatawag niyo kami unbeliever. Ano palagay niyo? Kayo lang naniniwala sa Diyos? So be careful with that word. Kadalasan kasi ang ibig sabihin natin sa unbeliever, not of our local exclusive sect or community. Maybe not born again the way we want born again to be, and sometimes not Protestant. Brothers and sisters, beware of this word because the word unbeliever is so judgmental. Kumari nating ilaglag sa ating vocabulary yan at marami namang ibang mas katanggap-tanggap na mga panalita. The word unbeliever is so condescending and it is so self-promoting because unbeliever siya, believer ako. It can be derogatory and very specifically it is divisive because it divides people among believers and unbelievers. While it is true that there is such a spiritual division, it is not always pleasant, it is never pleasant that we label people as unbelievers. Especially when we apply the word to people who also believe in the God of Genesis. Minsan sabihin natin, unbeliever, naniniwala din naman siya, the same God of Genesis, the God who created us, Elohim. God, El Elyon, tinatawag ang mga pangalan niya sa Biblia. The God of the Bible. How can you call somebody who believes in the God of the Bible an unbeliever? But they only happen to belong to another definite or exclusive congregation. Sabi sa Matthew 7:1, do not judge. Napakarami po ng mga wala pa sa Panginoon ang nauudlot o kaya ay nadadala at lumalayo dahil sa mga nadidinig nilang mga ganitong mga pananalita. Another word that we should be careful about and careful in dispensing is the word saved or unsaved. Ang dalas niyan. Pag may namatay habang nakatingin sa ataol yung Kristiyano, tatanungin niyo kung mag-anak, saved na ba? Tingnan niyo nga ang katabi niyo mga kapatid. Sige na, kung may kasama kayo, titigan niyo sandali lang, tingnan niyo mabuti. Saved na ba yan? Malalaman nyo ba? Diba? Pwede bang malaman kung ang isang tao saved? So sasabihin natin, ito saved na. Because they showed visible or audible signs of religious belief or acts in accordance with our standard and measurement. Ang totoo niyan, walang lubos, walang makakaalam kung ang isang tao ay saved. Maaaring makakita ka ng indicators, mga pahiwatig, but you can never definitely say saved, unsaved. So it's a very, very loaded word that we should be careful with. Sabi sa 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Meron pa nga akong kilalang mga bata, nakita nilang isa nilang kamag-anak na babae, na Kristiyano rin, sabi nila, ay hindi saved, hindi pala saved ang ating kamag-anak. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita nila nakapantalon. Sila lumaki sa isang iglesia na yung pagpapantalon ay isang napakalaking kasalanan na dapat sunugin sa impyerno ang mga babae nagpapantalon. So sabi nila, hindi siguro saved. You see, what religious bias can give to young minds. And when we say young minds, we don't only mean young in terms of age, but young in terms of spirituality. So yung saved na yan, napaka-loaded word. Kaya yung iba tuloy, ang yabang-yabang nyo naman, saved na kayo, alam nyo na, buhay pa kayo, saved na kayo. Bakit natin ito kailangan pag-aralan? Bagamat meron tayong mga conviction tungkol sa kahulugan ng word na ito, but we must be user-friendly. Kailangan ay hindi natin pinapailap yung dapat ay umamo sa salita ng Diyos at hindi tayo makasakit ng damdamin na hindi naman kailangan. Acts 17:31, for He, referring to God, has set a date when we will judge the world with justice. By the man He has appointed, He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. So wala pang judgment. Darating pa lang. Lalong-lalo ko ang tao'y buhay pa, paano mo malalaman na hindi yan saved? Paano mo mahuhusgahan? Pero sakit yan ng mga Christian, lalo pupunta sa patay. Saved na ba? Kumanyan, tumanggap na. Salamat, sigurado na tayo nasa langit. Ganon ba kasimple ang kaligtasan ng Espiritu? Teaching on salvation has been so alarmingly simplified and manualized by over-eager soul winners. A, accept that you're a sinner.
Believe in Jesus. C, confess Christ, and you will be saved. Napakalalim ng panggagalingan ng pangunawa, mga kapatid, para magagap ang kahulugan nitong ABC na ito. Hindi ganun kasimple na itaas po ang inyong kamay, itungo ang inyong ulo, ipikit ang mata at sundan ang aking panalangin. Diyos ko, makasalanan po ako, tinatanggap po kayo. Tapos palakpak, save na po kayo. Ganun ba talaga kasimple ang mga malalalim na bagay na ito? Kaya kung minsan sa oversimplification, nakikita mo, hilaw na hilaw ang mga tao. Walang katuro-turo, walang kaalam-alam, kaya while they profess to be Christians, look at the kind of behavior that we see around. Look at the kind of weaknesses and errors that people commit because this is oversimplified. Nag-aagawan kasi ng mga kaluluwa ang mga tao, so paramihan ng mapapataas na kamay, ng magpo-forward para nabibilang, para impressive sa mga donor, impressive sa mga palakihan ng mga na-convert. It's a name and numbers game. And the most profound, the very profound teachings of the faith are oversimplified in the arena of soul winning. Ang Panginoong Jesus nga pagka sinuri po natin yung Gospels, bihirang-bihira na ginawa niyang topic yung ating obsession na salvation. Because the Lord was almost always talking about the kingdom of God. Interestingly, at basahin niyo po ang inyong New Testament, ang mga Gospels, ang favorite topic ni Lord is the kingdom of God, hindi yung ating obsession with salvation, kung ano man ang oversimplified meaning nun. Kaya sa Luke 17:21, sabi niya, the kingdom of God is within you. May nagtanong kasi sa kanya, tell us when the kingdom of God will come. Sabi niya, aba, the kingdom of God and the coming of it cannot be observed. At hindi niyo pwedeng sabihin, ayan yung kingdom of God, ito yung kingdom of God. Sabi niya, no. Because the kingdom of God is within you. Nasa loob, nasa kalooban. Inuunawa, ninanamnam noong tao na nagkaroon ng puwang yung kanyang puso para tanggapin yung kingdom of God. Ito po isang malaking hiwaga na teaching ng Panginoon na konting-konti ay tinuturo ng church. Yung kingdom of God. We're very obsessed with the second coming. We're very obsessed with the kingdom of heaven that will come, that we forget to pay attention to what Jesus has paid much attention to, and that is the kingdom that is within us. Yung paghahari ng Diyos sa kalooban ng ating puso. Yun ang binigyan ng Panginoon ng napakalaking diin. Na habang nandito ka, nasa lupa ka pa, maghahari na sa iyo ang kaharian ng langit. Totoo na yung kingdom sa iyo, hindi abang ka ng abang kung kailan darating. Tuloy nagiging excuse sa iba na, ay wala pa naman so ganito pa lang tayo. Hindi po natin sinasabing hindi mahalaga ang teaching on salvation. Hindi natin sinasabing walang kwenta yung coming kingdom at saka yung second coming na inaabangan ng marami. Pero kung tayo'y tunay na nagpapahalaga sa mga pinahalagahan ni Jesus, ang binigyan niya ng diin ay ang paghahari ng Diyos sa ating puso. At ang paghahari na yun ng Diyos, hindi naman nangyayari sa isang instance na, ayan, sinunod mo ang prayer, taga-langit ka na, taga-kingdom ka na. Sapagkat yung paghahari na yan ang nangyayari sa madalas ay dahan-dahan at isa-isang pagsusuko ng mga aspeto ng ating buhay sa Kanya. Pero pag sinabi mong kahapon, tinanggap ko na si Jesus, saved na ako, nawawalan ka na ng compulsion at pagmamadali na isuko pa ng isuko ang marami, total save ka na. Kaya nakikita niyo po yung napakaraming behavior ng mga tao nagsasabing saved na sila. Kulang na kulang sa espiritualidad, sa kabanalan, sa personal na pagiging makadiyos, at ang pinanghahawakan lang yung technical definition ng pagiging saved. That's why all of this must be reviewed and given importance. Meron pang isang matrona na fine-facial siya ng isang beautician. At nalaman itong beautician na Christian si matrona, Christian din pala si beautician. Alam niyo sabi ni beautician, ma'am, di po ba tayo lang ang saved? Yang mga yan, hindi. Talagang gano'n sabi ng matrona, magdahan-dahan ka naman ang pagsasalita dahil paano mo nasasabi yan? Kasi di po born again yung mga yan Yung ganong klaseng pag-iisip na napaka-exclusive, napaka-kitid, judgmental, at self-serving. Sabi niya, huwag nating sabihin yan dahil maraming hiwaga ang Diyos. At maraming paraan ang tao'y nakikipag-ugnayan sa Diyos at tinatanggap ang Diyos sa puso na kung minsan hindi mo alam na born again ka na pala dahil technically hindi mo lang alam yon. Pero ang totoo ay naghahari ang Diyos sa iyong puso.
So pag-iingatan ng ganitong uri ng oversimplification. Of course, another terminology that we should be careful with is the word Christian. Sabihin, Christian yan. Christian na ba to? Hindi yan Christian. Offended na offended yung iba who don't happen to be born again, renewed, baptized. No? Dahil hindi sila tinatawag na Christian, nung iba na, hindi yan Christian. Ano akala nito mga born again na to, sila lang nakakakilala kay Kristo? Ine-exclusive nila kasi ang Christian ay yung nag-ABC. Yung pinag-uusapan nating formula. Samantalang napakaraming mga tao na nananalig talaga kay Kristo, wala nga lang sa ating sekta o kongregasyon. Paano mo babakuran si Kristo at sasabihin mong nandito lang o nandoon lamang? Samantalang ang Espiritu ni Jesus ay tumatahan sa lahat ng pusong tumatawag sa Kanya. Kaya, ang ibig sabihin kasi ng iba, hindi Christian, hindi evangelical, hindi Protestant, hindi full gospel, etc. All of this labeling. Kaya ang tanong lang natin, si Jesus ba ay evangelical? Si Jesus ba ay Protestant? Si Jesus ba ay Catholic? Si Jesus ba ay full gospel o half gospel o ano? Lampas siya dyan. Kasi lahat ng mga label na ito, na invento lang ng tao, later. Natapos na ang kanyang ministry sa earth, nakaresurrect na siya, nakabalik na sa langit, bago pa na-invento ang mga terminologies na ito. So, hindi natin dapat i-claim na siya ay ganon, kasi wala pa ang ganong labels. Lalo naman ang ating Diyos Ama, na lumikha ng lahat sa Genesis, huwag niyo sabihin na Katoliko ang Diyos Ama, o Protestante, no? Huwag natin sabihin na ang Diyos Ama ay Muslim o Kristiyano dahil pati ang mga Muslim ay kinikilala nila yung Diyos ni Abraham. O, pwede mo bang lagyan ng Diyos ng religious label? Pero, yung mga inimbento na yan na convention ng mga tao later, yan ang nagdi-divide sa lahat ng mga nananalig sa Diyos. Sa katunayan, yan ang pauso ng napakaraming religious wars because of the labeling. Kaya kung gusto nating lumago talaga sa Panginoon, dapat tayong makalampas sa mga label na ito, sa mga oversimplification na ito. Sabi, we are changed from glory to glory. Dapat nangyayari yon. At pipigilin tayo ng mga labels na ito. Kasi ikakahon ka, kukulungin ka. Sabi ng Panginoon sa John 10:16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. So tinutukoy ng Panginoon na hindi lang kayong kaharap ko ngayon, ang mga anak ng Diyos, hindi lang kayong narito ngayon sa umpok na ito, ang mga kinikilala ng Diyos, meron pa rin iba doon. So huwag kayong magiging exclusive at bigyan nyo ng puwang sa inyong puso na marami kayong kapatid kahit ayaw nyo silang kilalanin. So be careful with words, be careful with labels. Dahil sabi sa Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hindi yan exclusive to a group. It is a personal relationship. It is a personal decision. But of course, overzealous exclusivists twist this teaching and add their specifications to make themselves all-important. Ginagawa nila na ang kanilang mga katuruan, ang kanilang mga unique ways ay paraan, part and parcel of this whole process of the kingdom of God and salvation para sila maging dispenser of blessing and therefore to control religion. Ang daming dapat pag-ingatan ng mga Kristiyano na nawa ito'y mabura sa ating mga bokabularyo o kung sinasabi man natin dun sa tamang paraan. Halimbawa, there are phrases, sentences, and declarations that are so loaded and therefore we should beware. Isa yung please pray for someone or something. Ipag-pray mo si Bining, nanlalalaki. Ipag-pray natin itong mag-asawang ganito, away ng away. Ipag-pray natin si ganon, kasi ganyan. Kadalasan yung mga ipag-pray mo, actually, napaka-sanitized way na mag-open ng isang chismis. Dahil talaga, ano na pa? Kwento, nag-alisan at lahat, wala pa nag-pray. At saka yung prayer as pahiwatig, ipag-pray mo naman, kailangan ko kasi ng pera eh. Ang ibig lang palang sabihin, pautang naman dyan. Mga parinig at daing, mga request, solicitations, mga ipag-pray nyo naman ang church namin kasi nagpapagawa kami, kulang pa kami ng bubong. Ang halaga nga po ng bubong, ganitong halaga. Ipag-pray nyo naman. Paka-ipokrito mo naman, di mo pa sabihin, mag-donate kayo.
Kasi ipag-pray mo. Sanay ng maraming Kristiyano sa ganitong paraan ng mga parinig at pahiwatig ipag-pray. Hindi sincere. Hindi talaga prayer ang gusto nila, nagpaparinig lang sila. Kaya pati sa ligawan, alam mo, pinagpe-pray kita. Ganyan. Sabi ng babae, ikaw din, pinagpe-pray kita. Ba't di nila sabihin, alam mo, gusto kita, gusto mo ba ako? Dinada pa sa mga pa-prayer. Mabuti sana kung totoo. Ang pinag-uusapan natin kung totoo, okay eh. Pero the misuse of these words. Gas-gas kasi yan eh, yung ipag-pray. Ipag-pray nyo naman ang anak ko kasi mag-a-abroad, wala siyang panggastos. Ipag-pray nyo naman si ganitong missionary kasi nagre-raise siya ng funds. Hindi na lang diretsahin. 1 Chronicles 28 verse 9, the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. Gusto nating mag-grow, lampasan natin itong mga ganito. Maging totoo na lang. 2 Corinthians 6, 4 and 7, as servants of God, we commend ourselves in every way, among many ways, in truthful speech. Napaka-importante. Isa pa pong phrase na pag-iingatan, this we claim in Jesus' name. Diyos ko, pagalingin mo po ang nanay kong may cancer at I claim nagagaling na po siya. Thank you po. So ano nangyari kung biglang namatay? At meron na mga ganyan. Kinlaim na. Lord, I claim in Jesus' name. Ito mga pasubo sa Diyos prayers. Ano po ang itinuro ng Panginoong attitude sa pananalangin? Matthew 6:10, your will be done. So we must not be stubborn. We should not have presumptuous requests because they have no place in godly prayers and they can only lead to disappointment, to disillusionment, and sometimes to the weakening of faith. Kasi kinlaim na, tas hindi nangyari, nadidisorient, lalong-lalo yung mga bagong believer. At nanghihina ang pananalig at kuminsan nagtatampo sa Diyos kasi talagang kinlaim na, hindi nangyari. Sabi sa James 4:15, pag may gustong-gusto ka, dapat you ought to say, if it is the Lord's will. Kaya ba, i-claim natin, halika, ipag-pray natin, i-claim natin, Lord, we claim in Jesus' name. Walang ganong turo. If it is God's will, thy will be done on earth as it is in heaven. So ang panalangin, Lord, gustong-gusto po namin to, pero kung ano po talaga yung gusto nyo, di yun ang masunod, baka naman po sakaling mapagbigyan nyo lang o makalusot ito, di thank you. Pero kung hindi, thank you pa rin po. That is how we should pray. Don't claim. Ako po hindi nag-exaggerate. Marami na ako nakita na ikinlaim yung paggaling, tas namatay talaga yung pasyente. So, nagtataka ang tao, bakit? Saan? Saan ako nagkamali? Sa prayer, doon ka nagkamali. Claim ka ng claim eh. Sabihin mo na lang sa Diyos, itong gusto ko, pero kayo pa rin po ang masunod. At ito pa mga kapatid ang pag-ingatan, lalo mga bago sa faith, yung sabi ni Lord. The Lord told me, thus saith the Lord. Nagtataka ko talaga doon sa mga tao, parang nakakausap nila ang Diyos. Yung, buti pa sila. Alam niyo po, kaninang umaga, sabi sa akin ng Diyos, papautangin niyo ako. Kinausap ako ni Lord, sabi ni Lord, o yung bag mong pink ang dadalin mo ngayon, anak. Kaya pong pink. Yung ganun, either talagang napaka-special niya o siya nilalagnat. Yung lagi na lang, the Lord told me, ang dami nating nadidinig na ganyan. Pag-ingatan nyo, kasi kahit meron kayong conviction, pwedeng magkamali yung conviction na yun eh. So sasabihin niya lang na, I have a leading. After prayer, I was inclined to think this way or to do it. Pero just sabi sa akin ni Lord, napaka-presumptuous. Kaya tuloy, pag hindi natupad, nagtataka ang marami, hindi tinupad ng Diyos ang sinabi niya. At kayo rin nagtataka, yung pala faulty lamang yung theology. 2 Peter 2:1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. So yung gusto natin siguro isipin na hindi naman false prophet, talaga lang, hindi lang niya nasusuri yung kahulugan ng pinagsasasabi niya. Pero, meron talaga mga false prophets. Halika, ipoprophesy kita, magpoprophesy. Alam niyo po, gustong-gusto ng mga ibang tao yung gift of prophecy. Why? Because it makes a star of the prophet. Biruin mo, nakikinig sa'yo ang tao, ayaw gumawa ng anumang bagay hanggang hindi kumukonsulta sa'yo. It makes you very important. Kaya may mga tao na gustong-gusto nila na magprope-propetahan. Pero anong sabi sa Jeremiah 23:30-32? Therefore declares the Lord, I am against the prophets who steal from one another words supposedly from me.
Yes, declares the Lord, I am against the prophets who wag their own tongues and yet declare, the Lord declares. Indeed, I am against those who prophesy false dreams, declares the Lord. They tell them and lead my people astray with their reckless lies, yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least, declares the Lord. So kahit po sa Bible, napakarami nang nai-record ng mga false prophets and false prophecies. While we continue to always say that we believe that there is still the gift of prophecy up to now. Pero marami, nilalagnat lang. Marami, akala lang nila. Because the Bible says, if a prophet says does not come to pass, he is not a prophet. Dapat 100% accuracy. Kaya pinag-iingatan din natin yung thus says the Lord. Sabi ng Panginoon, napakalaking kapangahasan na sinabi mong thus says the Lord. Liban na lang talagang Diyos talaga ang nagsabi sa iyo. At meron namang taong araw-araw kinakausap ng Diyos, ting hapon, ting umaga kinakausap ng Diyos. Sobra naman yata siyang espesyal. Kaya dapat sinusuri ang ganitong mga claims. At kung siya naman talaga isugo ng Diyos, hindi siya dapat ma-offend kung sinusuri. Dahil habang ine-examine mo yung genuine, lalong lumalabas na genuine siya, mas matutuwa siya dapat. Ang natatakot lang at nagagalit na sinusuri siya, yung mabibistong hindi pala siya totoo. So those who are really gifted by God with this kind of wonderful gifts will not be offended being examined because godly people are supposed to be careful and we're expected to test every spirit to see if it is from God. May mga dapat pa po pag-ingatan ng salita, napakagasgas at abused brother o sister. Lalong-lalo kung meron kayong panaderya, tindahan, grocery, lumber, hardware, mag-ingat kayo sa mga nakiki-brother or sister dahil uutangan lang kayo niya ng bubong, uutangan lang kayo ng mga halige, mga semento. At kung kayo nasa isang kumpanya, manager kayo, may-ari, nagpa-Bible study kayo, ang dami-dami mga empleyado nakiki-brother, sister sa inyo dahil aabusuhin kayo sa mga pag-absent, sa mga pagbale at kung ano-ano. Sobrang na-abuse itong, di ba brother kita in the Lord? Di ba sister kita in the Lord? Pahingin naman discount. Kung talagang tinuturing mong kapatid, itong negosyante na ito sa Panginoon ay kapatid mo siya, huwag kang humingi ng discount, magbayad ka ng buo para umasensyo siya dahil kapatid mo siya. Kung 10 kayo na humihingi ng discount, naghirap na siya, wala na siyang kinita. Pero kung 10 kayo na ang liit-liit naman ng hinihingi niyong discount, hindi niyo ipaghihirap, hindi niyo na hiningi, nung nagdugtog-dungtong yung 10 magkakapatid na yan na tumangkilik sa negosyo, nakatulong sila, umunlad ang negosyo ng kapatid, mabuti yun. Huwag kayong pag nalaman, alam niyo mga Kristiyano, huy, Christian pala yung may-ari ng ganun, utangan natin. Christian pala yung kuha natin, abusuhin natin. Ganyan ang tendency. Kaya pag-iingatan niyo po yung mga brother, sister na yan. Sabi sa Leviticus 25:17, do not take advantage of each other, but fear your God. Kaya ini-advise ko nga po sa may mga kumpanya, magpapa-Bible study, tas ang magli-lead yung may-ari o yung manager, kapatid, huwag kang mag-lead. Mag-import ka galing sa labas. Kasi pagka yung mga empleyado mo dyan, naging brother and sister mo, nako, sabihin, brother, meron po ang outing ang church namin bukas kasi absent po ako. Ine-expect nila na unawain mo lahat dahil brother mo. Kung ang inyong employer, brother or sister in the Lord, mas dapat kayo na dumating sa oras, mas dapat kayo magsipag, kasi pinagmamalasakitan nyo yung negosyo niya, hindi yung gusto nyong bakbakin yung naipundar niya dahil kayo ay brother o sister. Be careful with this word. Because most of the time, it is being abused. Brother kita, so pautangin mo ako, tulungan mo ako, bigyan mo ako, pagpasensyahan mo ako. No, dahil brother kita, expect the best from me. Expect good behavior. Expect good production. Dahil pagmamalasakitan kita, hindi yung pagsasamantalahan kita. Nare-reverse ang kahulugan. At eto pa po, ang dapat pag-ingatan yung by faith. Living by faith. Napakaraming kamalian ang nadinig ko na tungkol sa by faith na yan. Meron tayong isang kapatid dito, ikinukwento niya, isang church sa probinsya, kailangan magpa-repair ng isang bahagi ng church. At sabi niya, ay gumawa po tayo ng mga cards. Artist ako, tuturuan ko kayo, gumawa tayo ng mga cards and then isell natin. Nagalit ang pastor. Bakit tayo gagawa ng card para mag-sell? We live by faith.
Hayun, hindi pa nagagawa yung church hanggang ngayon. Kasi ano pong ibig sabihin nila by faith? Yung without plan, without preparation, without practical action, without tangible resources, without fallback, without any escape route. Yun ang ibig sabihin nila sa by faith. Ibig sabihin, with careless abandon. Hebrews 11:7, by faith, Noah, when warned about things yet not seen, in holy fear, built an ark to save his family. So ano po nakita natin dito kahulugan ng by faith? Kumikilos, nagtatrabaho, gumagawa ng practical, ginagamit ang utak na ibinigay sa atin ng Diyos para lutasin yung kaya naman natin sa ating level. Yun ang by faith. Pero yung iba, magmi-mission po ako. Talaga? Paano ang pamilya mo? By faith. Kaya hayan na yung mga anak, mga butot balat na sa kapayatan kasi yung tatay ay nag-by faith. Ang dami ko pong nakilalang pastor na umiiyak dahil ang mga anak naging mga magnanakaw kasi nagutom, walang makain kasi by faith. Walang plano, walang fallback, nothing, tas by faith, tas sisisihin ng Diyos. Kasi hindi naman yun itinuturo sa Bible na ibig sabihin ng by faith, yung kalimutan mong may utak ka. Huwag kang gumawa ng dapat gawin. Ang dami po, kung iisa-isahin pa lang natin yung mga vocabulary ng maraming mga Kristiyano, makikita natin ang daming bara para lubos na dumaloy talaga yung wisdom of God and therefore the blessing of God. Noon, sinasabi natin because the church is young, but the church in the Philippines, at least the evangelical church, is at least already 100 years old. And if you're going to count the Christian tradition in the Philippines, including the Catholic tradition, 500 years old na. Hindi na young. Dapat na mag-evolve. But very, very especially among the evangelical, Bible-based Christians, these ideas are very prevalent. Lagi mong nadidinig. At pipintasan ka pa ng iba pag nagpaplano ka, pag gumagawa ka ng mga paraan, sasabihin nila, wala kang faith. Pero wala naman silang ginawa kundi magparinig, ipag-pray mo naman kasi nagpapagawa kami ng buong. Akala ko ba by faith? Bakit kailangan mo magparinig ng ganyang kutakot-takot? So kung mga bagay na ito mga kapatid ay ating una, tingnan, baka guilty tayo. Siyasatin natin, suriin natin. Pangalawa, baka may mga tao na ginagawa nila sa atin yan. Yung mga terminologies na to, minamanipulate lang pala tayo. Tapos brother or sister sila. Be careful. Sabi ni Lord, I'm going to send you a sheep among wolves. Not everybody wearing a sheepskin is sheep. Sometimes these are wolves wearing sheep's clothing. At kadalasan naman, pure ignorance lang. It's the best kung ignorance, at least walang malis. But you know that ignorance is not good either. So dapat tayo mag-aral. Siyasatin ang ganito mga bagay. Do not oversimplify the faith. Ito kasing tradition natin ng mga Bible-based denominations, ito oversimplify. Nakamanual lahat. Parang ganun lang mahuhuli yung mga malalawak na diwa tungkol sa Diyos at nailalagay sa papel at step 1, step 2, step 3. Ganun lang kasimple. But spiritual things are profound. Kailangan ang ating pagbubulay-bulay, ang ating pag-iisip-isip. Ano po ang nagiging usual result nitong sinasabing living by faith? Poverty. Want. Substandard products or produce. Needless difficulty. Disappointment. Disillusionment. And many people turn away from God and from the faith later on. Dahil hindi na-deliver yung ina-expect nila. Kasi naman yung means nila of production, so to speak, is not what the Bible teaches. James 2:18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Sabi nyo, nanghahamon pa yung iba. Ikaw kasi may pananalig, ako gawa. O yung iba, gawa ka lang, wala kang pananalig. Sabi nitong may akda, pwede mo bang paghiwalayin yung pananalig at gawa? Ipakita mo sa akin ang pananalig mo na walang gawa. At ipapakita ko sa iyo ang pananalig ko sa pamamagitan ng ginagawa ko. So napakalinaw that there is a prevalent misunderstanding of what it means to live by faith. Alat chamba, kung ano na lang mangyari, ganun. Being in the Lord, being in the Lord's fellowship can and should really be wonderful.
Wala na yata tayong dapat ipagpalit pa doon sa karanasan na tayo'y lumalapit sa Panginoon, nakikilala natin siya, lumalalim ang pangunawa, at nai-apply natin sa buhay ang ating mga kasulatan ng Biblia. But there are snares, there are traps, there are pitfalls, there are snakes that can spoil life in God's garden. Pag-ingatan ng mga ito, lalong-lalo kung nasa atin pala. Beware of misguided ideas, of wrong-headed expectations. Beware of ignorant or innocent simplicity that can abuse others, invite or allow abuse from others. Matthew 16:6. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. So pinag-iingat po ng Panginoon sa impluwensya ng mga relihiyoso, yung mga tao. Pag-ingatan nyo ang impluwensya nila. Pag-ingatan ninyo ang mga mali nilang ginagawa at turo na napakalakas maka-impluwensya sa marami, tulad ng isang yeast. Na inilagay mo lang yung konti, umaalsa yung buong tinapay, lumalaki. So pag-iingatan nyo yan. So ano pong mga yeast of the religious people around us ang dapat natin pag-ingatan? Isipin yan. Ecclesiastes 10:1, as dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Ang dami-daming blessing at magagandang bagay ang available sa fellowship, pero nasisira ako minsan dahil sa mga pinag-usapan natin. So ituwid ang ganung mga bagay. Ephesians 5:15, be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Heavenly Father, we ask you to give us wisdom. Ito pong aming mga nire-reviewing ito, Panginoon. Turuan nyo kami kung paano namin ito bibigyan ng kahulugan sa buhay namin. Teach us to see the relevance of examining these things in our lives, in our vocabulary, and very especially in the way we think, in our values. Ipakita mo, Lord, kung kami ay may dapat ituwid. Ipakita mo kung meron kaming dapat pag-ingatan sa aming kapwa. At kung meron mang mga ganito, ipakita mo rin kung anong dapat naming ipatawad, unawain, idalangin, at pagtulong-tulungan na ayusin sa aming buhay. Nawa, Panginoon, sa patuloy naming pag-aaral lang yung salita, mangusap po kayong may kapangyarihan. We commit to you this special fellowship, that through this, O God, your words may be more and more real, more and more practical in application. Pero una sa lahat, nais naming siyasatin ang aming mga pag-iisip, terminologies that can become either tools or hindrances in knowing you more and in being a blessing to our brothers and sisters. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Pag-isipan ang ating manarinig. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos kung paano natin ito gagamitin at kung paano magkakaroon ito ng kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Let the presence of the Spirit guide us into the truth. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Guide us. Teach us. So in moments of silence, let's be alone with the Lord for a while.